Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo, lalong-lalo na sa ating mga mahal na OFW. Ingat po kayo dyan. Ito po guys yung binisita natin na outlet ni Junel bago magbukas. Pakita ko lang sa inyo yung tamang sukat sa ng chimney kung saan nilalagay. Galing sa flooring, dapat ay siya 6 feet para yung usok galing diyan ay dire-diretso na, hindi na siya liliko. So yan, tingnan mo si Madam Rox. So, abot na abot niya yan, 6 feet. Tsaka yung griller na yan, yun ang sample natin na bago tayo gumawa ng stainless. Yan ang steel na ginawa natin. So ito hindi pa tapos kaya wala pang butas. So ginagawa pa kasi yan. So butasan pa yan sa taas. So yung sukat sa butas na yan ay 24 by 60. So kayo mga nag-DIY dyan, mga partners natin, sundin nyo lang yan. At tapos yung buka ng ating chimney ay yan. Kung ano kalaki yung griller natin, side by side, mag-plus lang kayo ng 1 roller or 12 inches round. So, ganun kalaki. Ito kasi guys, yung outlet ni Junel ay tayo rin ang gumagawa. Tapos, since malaki yung outlet niya, ang plano niya nito ay dito sa gilid, dito banda, sa gilid to, dito banda. So, gawin niya ng kainan ng crispy chicken. So, since ginagawa pa, medyo messy pa ng kaunti. And then, yun ang yun ang komisari din niya sa likod. Yung sa chimney guys, pag mapagawa kayo dyan sa mga tinsmith, nasa 12 to 15,000. So, kaso lang kasi sa atin, pag manggaling pa sa Cebu, magaan lang naman yan, kasi lang medyo malaki siya, bulky, kaya ang laki ng charge ng barko. Dito sa atin, bibigay ko lang sa inyo yan ng 9,000. So, maghanap lang kayo ng tinsmith na magaling na gumawa ng ganyan. Ang kapal ng gagawin nyo ay 0.8 to 0.7 para medyo mas mura kasi medyo manipis. Wala yung masyado makapal para makamura kayo. Mas maganda kung sila yung gagawa, sa inyo yung materialis. Kaysa kanila kasi, sa kanyang materialis, mga 15 yan. Baka mas mahal pa kasi malaki yan eh. So ito yun yung niya. Ito yung kulay dilaw, yan dyan sa loob ang kanyang komisari. So bigyan kayo ng ideya para in case meron kayong mga makita medyo malaki na pwesto. So pwede nyo nang gagawin ng komisari doon sa likod, sa harapan ng inyong lechonan para makasave kayo. Nandiyan na yung komisari sa loob ng inyong lechonan na rin. Sa mga interested magiging partners, i-text or i-message nyo ako dyan sa aking number na nasa screen. Puntahan po natin ngayon si Junel sa kanyang outlet, si John Lawrence. Kasi opening niya ngayon guys, kita nyo yung ginagawa natin for the past week. Ginawa natin niya yung tindahan niya for 1 week, almost 1 week. Ngayon tapos na, and then opening today. So puntahan natin ngayon at suportahan. And then magde-deliver din tayo ng 10 belly, lechon belly. So daanan na rin natin yung opening ni Junel sa kanyang pangatlong branch ngayon dito sa Cebu City. Daanan mo rin natin guys ang outlet na ginawa natin last week din kay Sir Double Aris. Siya po guys yung yung nag-tour natin sa Malacanang, yung PSG na partner natin. Dito siya nakatira sa sa may somewhere in Mandawi. Ito yung area niya. Ito yung ginawa niya. Yung ginawa natin. So shout out kay Sir Aris. Shout out sa Sir. Ang ganda ng pwesto mo. So ito na guys, dito na tayo sa Kiyot Pardo, Cebu City. Ito yung guys yung Sabiliano Street. So kung tuloy-tuloy ka doon papunta sa unahan pa, mayroon na siyang yung unang outlet doon ni John Lawrence. Ito na yung sa street na ito na yung pangalawang outlet niya. So pag siguro mga 500 meters or not 1 kilometer, not more than 1 kilometer, nandoon yung pinaka main branch niya or pinaka unang outlet. So since naghanap talaga siya ng pangkomisary, tamang-tama, may medyo malaking pwesto nito. Sa loob niyan guys, ang yung komisary niya. So tamang-tama ay yung niya doble. May komisary na siya, meron pa siyang outlet sa harapan. So yan, maganda, simple lang guys. Ganun lang yung guys, set up ng ang importante kasi yung tindahan natin ay
presentable using na mga hindi naman mamahalin yan yung mga gamit natin, like katulad niyan yung dami kasing wirings, kaya yung nakaitim mga wire yan mga black tarpaulin yung ginagamit natin. Yung height niyan ay 5 feet. So kung gaano kalawak yung bakante sa ibabaw, i-occupy nyo tulad niyan. So sa harapan, yan sa gilid yan So height niyan is 5 feet. So 7 feet yung yung ano niya, yung lapad. Dito naman sa harapan, dito sa gilid, tingnan nyo, hindi tayo nagbutlagay ng tiles. Naglagay lang muna tayo ng tarpaulin, pinadikitan natin. Then salamin natin, reminder na huwag nyo idikit sa griller. Dapat 12 inches yung distansya. Ito nga may may bitak na, kaya siguro masyadong malapit. So ito yung opening day. Dumating kami late na ng alas 12. Nasa almost 1 o'clock na. Akala ko walang tao. Sabi niya, sir, kanina maraming tao. Kanina pa kasi nagpaano kasi siya guys, paano ng misa. So ito na yung mga after 12. Akala ko walang tao. Pero nakaubos na pala siya ng almost 100 pieces sa tanghaling tapat, no? So yung ito guys, ito yung si Sir Junel. Tingnan niyo, hands-on talaga siya. Medyo bata pa kasi guys, nasa 29 yata si Sir Junel or 30. So ayan ang ganda, hands-on. Alam niyo ba na tinawagan na daw siya sa employer niya sa barko. Sabi niya, wag muna sir kasi na-busy yata siya, parang gusto niya na i-establish talaga niya yung business niya dito. Ayoko kung anong plano niya. Basta yung sabi niya, tinanggihan niya muna yung tawag ng kanyang employer. Actually guys, option talaga nyo option nyo talaga yan kung pagpatuloy nyo ba yung yung trabaho. Ang importante naman kasi pag ma-set up mo na yung business mo, kung mapatakbo mo na pwede pamanage ng tauhan mo, pwede naman. Set up lang kayo ng camera, bawat outlet, pwede yan. Pero kung sa tingin nyo naman ay kumikita, mas malaki pa doon sa kinikita nyo sa labas, bakit pa pagpalit pa natin? Dito yung pamilya natin, nandiyan yung mga anak, nakita mo. So bakit pa pagpalit pa natin kung more than pa yung kinikita sa business? Ito naman yung pangarap natin na magkaroon ng negosyo. So kung darating yung panahon na yung negosyo nyo ay tinalo na yung kita nyo sa inyong pagtatrabaho abroad, why not? So mag-decide na kayo kung kumita nga kayo. For the meantime na nagsisimula pa lang, how much more kung kayo na mismo yung nag-hands-on. Tiwala lang sa sarili guys. Tsaka desisyon talaga yan. Kung kayo mismo nasa puso niyo, isip yan na kung talagang gustuhin niyo talaga, bakit hindi? So ang kasi guys, sa negosyo kasi lang yan sa may lang, kumbaga yung itawag natin na no risk, no glory. Kung talagang natatakot ka, talagang hindi mo haabutin yung pangarap mo kasi takot ka So lang yan. It's a matter of choice lang talaga. Pero darating sa panahon nyo na, or darating sa stage na kayo mismo yung makapag-decide na okay na pala, okay na itong kita ko, bakit pa ako babalik? So actually kayo na po ang mag-decide. Nasa inyo na po yan, based doon sa actual na kinikita sa inyong negosyo. Ito nga, tingnan nyo. So siya mismo yung, may mga tao naman sa dyan, pero siya mismo talaga yung hands-on. Po guys si Sir Junel ay isang seaman. Sabi nga niya ay 10 years na yata siyang pabalik-balik, and then wala daw siyang ipon kasi nga maubos palagi. Hindi naman kasi masyado pa kaming nagpag-usap ng matagal, pero yun ang mga nababanggit niya sa akin. Nagtaka nga ako nung unang nag-inquire siya sa akin, kasi sabi niya, sir, matagal na ako nag-follow sa inyo,
nag-i-inquire. Tsaka hindi ko naman kasigihan tatandaan lahat guys kasi napakadami po nag-i-inquire. Nung dumating siya dito, sabi niya, sir, maghanap ako ng pwesto. Sabi ko, sige. 1 week pa lang, nakahanap na siya ng pwesto. A matter of 1 buwan, nakapag-open na siya sa isang outlet niya. Andoon sa sa unahan nito. Yung main niya, yung pinakaunang outlet niya. So ito kasi medyo malapit to sa bahay niya kaya tamang-tama nakakuha siya ng magandang pwesto dito na malapit din sa bahay niya. Ang promo niyo pala guys ay libre 1 kilo of rice bawat manok. So tandaan nyo yan guys, sa unang day sa ating pagbibinta, kailangan marami makatikim. So karamihan din kasi sa atin mga Pinoy, naghahanap ng promo. So tulad ngayon, mayroon siyang free 1 kilo of rice bawat manok. So hindi naman yan lugi guys kasi first day naman yan. Halimbawa, ang bili mo sa manok ngayon ay 170. Bininta mo yun at 70 at 270. So ano ba, ilang kilo, magkano ba yung 1 kilo na bigas? Nasa 40 yata. So yung patong mo na 100 kasi bili mo ay 170, bininta mo at 270. Yung patong mo na 100 bawat isa, kukunan muna natin ng 50 or 40 sa promo para ang daming bibili, ang daming titikim. Kasi ang balik niyan, pag makatikim na yan, dahil sigurado ka sa lasa, pabalik-balik na yan. Next time, pagbili nila ay 270 na. So, palugi muna tayo ng 40 pesos bawat manok. Pero hindi naman talaga lugi yan. Kikita ka pa rin. Kasi first day pa lang yan eh. Para paano sa mga tao? Pakamiin. Tsaka yung iba, papili kasi niya. Ang gusto niya, maliit na Coke. 2 Coke o 2 soft drinks. Any variant. Basta hindi lang masyadong mahal. Didak kung sa halimbawa 2 soft drinks na tag 15 piraso at 15 bawat piraso. So 30 pesos na yan. So paano lang request ng customer kung ano yung nila, yung gusto. Free 1 kilo price or free 2 pieces na soft drinks. Ganun lang yes, yung guys, ganun yung promo. So pwede nyo gawing 2 days. So according to Junel, kasi di pa itong upload natin ay medyo natagalan. Nung tinanong ko, umabot ng almost 200 yata yung binta niya ng opening day. So bigyan ko kayo ng background guys. Itong lugar na ito, napakadaming tao nito, nakapalibot. So kahit titingnan nyo yan sa Google Map, pag sabihin nyo yung Kiyot Pardo, Cebu City, napakaraming tao dyan nakapalibot. How much more dyan sa bandang Luzon, marami dyan sa Quezon City, Manila, halos dahil dyan, puro populated na yung area sa Manila papuntang Cavite. So hanap kayo ng napakaraming tao guys na lugar kasi yun talagang importante doon, yung market mo. Sino ba yung mga market mo? Yung mga tao. Sino yung mga tao na yan? Na maraming tao. Yun ang hanapin. Saan sila nakatira, doon kayo maghahanap kung saan sila dadaan. Ito hindi to highway guys Barangayrero lang ito. So nakadalawang pwesto na isa sa isang street lang. Sabiliano Street yata yun. Sabiliano Street. Doon sa niyan, mga bagong abot ng 1 kilometro, meron siyang isang outlet doon. And then yung bahay niya nandito lang malapit. So yun ang gagawin nyo. Kung saan kayo nakapwesto. Halimbawa kung nandun kayo sa lugar na nakatira na maraming tao, huwag na kayong lalayo pa. Diyan na kayo maghanap ng pwesto, then palayo ng palayo. Doon ko muna kayo sa malapit, and then palayo ng palayo para hindi kayo mahirapan sa pag-transport ng inyong mga produkto or yung logistics nyo. Madali lang, tulad nito. So paglalabas si Junel, wala, kahit nakamotor lang siya, ilagay lang sa cellophane. Deliver na yung niya, yung lechon manok niya. So guys, bigyan ko lang ng ideya. Naturally, sa unang nyo, lalong-lalo na kahit ako naman noon nung mag-open ako, talagang ako din nag-hands on din. Napakasarap kasi guys sa feeling kung kayo mag-serve ng customer, kayo mag-chop, napakasarap ng feeling ng magsiservisyo sa ating mga customer, sa ating negosyo. Kung feeling nyo ganyan po, talagang nasa linya kayo. Kasi kung hindi nyo feel yung pagsiserve ng customer,
Baka ano kayo, kulang kayo ng ano, passion sa negosyo nyo. Try nyo, kayo mismo yung ano, hindi naman yan ang lahat na panahon kayo yung nagchat-chat, meron naman kayong taong pinapasahod, pero yan yung itry nyo kayong mag-serve. Lalo na sa mga opening days. Si General kasi guys ay hands-on. Pumunta talaga siya dito nung nag-training yung tao niya kasi wala pa siyang tao na maasahan noon. Siya talaga mismo lahat pabalik-balik siya dito pati doon sa sa pagluluto. Talagang minamaster niya. And then ano kasi guys, si Sir Junior kasi ay isang chef cook din sa barko, kaya siguro yung ko sa kanya ay parang gustong-gusto niya, linyang-linya yung pagluluto na mga pagkain na negosyo. Pero ito kasi guys, itong negosyo kasi ito, hindi naman ito madali lang naman itong pag-aralan, napakasimple lang. Basta lang mayroon kayong mag-guide. So, welcome po sa mga gustong mag-partner natin. Dito po tayo mag-mentor po sa inyo. Yan, subok na yan kahit pag puntahan nyo yung mga natin, mga partners. Nandito lang po tayo. Andun sa mga malayo, guys, alam ko naman na more on DIY tayo. So, focus lang palagi sa sa pa-practice. Huwag muna kayong mag-open sa pwesto nyo kung hindi nyo pa master yung pagluluto, lahat pagpa-process. Unti-unti lang muna. Kung halimbawa wala pa kayong pwesto, pwede na kukunin nyo na yung griller nyo, and then sa bahay nyo lang practicean muna yung pagpo-process, kasi tinuturo ko naman yung pag-process. Habang kayo, nag-eksperimento kayo, na kayo, mag-booking kayo sa mga kaibigan nyo, mga kilala nyo. Everyday kayo, halimbawa ilang araw kayo nagtatry, nag-dry run. So, habang wala pa rin kayong pwesto, pwede na kayo mag-start sa bahay muna. Lalo dyan sa Luzon, napakaraming tao. Kahit kapitbahay siguro bibili pag makita ng luluto kayo. Siguro araw-araw baka pinakamaliit na yung 10 piraso na lechon manok. Yan ngayon. So, nung after ilang minutos kami dumating, sunod-sunod na rin yung bumibili. Ito ay tanghali guys So, araw linggo ito. How much more mamayang gabi. So, yun nga, since late upload ko na ito nung tinanong ko Sir Jonel, almost 200 ang talaga yung nauubos niya. Ibig sabihin, nakaubos siya ng 2 sako ng 4 na sakong bigas kung bigas yung pinipili ng mga tao. So, 4 na sakong bigas, tag 50 kilos. So, that's 200 kilos. Pag naka 200 pieces ka, naka 200 kilos ka na libreng bigas. So, sino namang yung hindi na bibili na customer na mayroon ka ng libreng bigas bawat manok, makapagsaing ka pa the next day. Okay, so abangan nyo guys yung yung sarili kong din tindahan. Meron kasi tayong yan noong pang October yata yan, October or September, na pwesto na kinuha natin doon sa Lapu-Lapu City. Napinding yan, na standby yan kasi inuuna natin yung mga partners natin na matapos yung mga pwesto nila. So, nirerentahan natin yon kahit hindi pa natapos, hindi pa nagawa. Inintay na natin yung pagkakataon na bakante na yung ating mga tauhan para masimulan ko na yung gagawin ng ating pwesto doon, yung sarili natin, yung Don Ricardo's Lechon House. And then, ito yun din yung una nating pwesto na gagawin doon sa Lapu-Lapu City. Sa may, yung Lapu-Lapu guys ay located doon sa airport. Hindi man malapit sa airport, pero yun ang lugar kung saan ang Mactan Cebu International Airport. Yan ang Lapu-Lapu City. So, abangan nyo yan kasi ipakita ko rin sa inyo yung mga style ng paggawa ng pwesto. Yung mga kulay, yung mga signage natin. So, mayroon akong ipapakita doon sa inyo. Ipakita ko rin detalye. Yung yung kasing nakuha kong pwesto guys ay almost yari na talaga. Nandiyan na yung lahat. Maganda na yung pwesto. Yung ayusin ko na lang yung harapan. Yung harapan ko na lang yung ayusin doon.
And then, pipinturahan ko na ng bagong pintura. And then, lagyan ng signage, yung chimney, and then, lahat, papaganda. And then, hanggang sa pag-opening, papakita ko rin sa inyo. And then, talaga guys, na pag mag-open kayo ng pwesto, gagasto talaga tayo. Hindi talaga maiwasan. Kasi minsan, gustuhin mong pagandahin eh. Gusto mo maganda lahat ng gamit. Yung mga chopping table mo, gusto mo, o yung gusto dati ordinary lang. Ngayon, pag may maisip kang gagawing stainless. Ito, kasi kanya sa Jonel, ito eh. Steel to, and then lagyan ng salamin sa gilid, and then tiles. Yan, ang simple lang yan. Pero gagasto ka rin dyan mga 4 to 5,000 yan. Yung ganyan na chopping table. So, actually, yan, sa inyo na po yan. Kung anong gusto nyong setup na lechonan, gusto nyo high-end, talagang sa inyo na po yan. Kayo na pong bahala. And then, kung gusto nyo magpakonsulta, magpagawa sa akin, usap tayo kung paano natin gagawin. Kasi, hindi din basta-basta, hindi din biro magpagawa ng outlet guys kung yung mga gumagawa sa outlet nyo ay wala pa talagang experience sa paggawa ng outlet. Kasi tulad ng chimney, ang hirap gawin yan. Ang kaso lang, yung sa Tagaluson, malayo kayo. So, di ko sure. Hindi talagang mahirapan tayo pupunta dyan para gagawin yung outlet nyo dahil nga, marami din tayong ginagawa dito. Ang alam ko lang sa inyo ay suporta. Magtanong lang kayo sa akin, tumawag kung paano gagawin. And then, manonood kayo sa ating mga video. Marami dyan. Matututo kayo kung paano gagawin. More on DIY. At least makasave rin kayo. Kasi kung kami yung gumagawa, talaga din kaming pupunta pa dyan sa inyo, malayo. Siyempre, yung pamasahe namin, back and forth. So, gasto din kami. Okay, so hanggang dito lang muna tayo guys. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And then, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, lalo sa mga baguhan dyan. Bye-bye.